So, kalahati na ng taon, ano? Kalahati na ng taon, pero nagpapatuloy pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Kalahati na ng taon, pero yung katabi mo, nandyan pa rin nananatili sa Panginoon. Amen po ba? At naniniwala po ako na kaya ka nandito kasi madaming bagay na ginawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, yun po. At ano ba? So, at ang topic po natin ngayon ay ayun, tuloy lang. Tuloy lang. So, tinagalog ko na lang po para mas maunawaan natin lahat. At naniniwala po ako sa pagsama ng Banal na Espiritu ay patuloy nating maisasapamuhay, maunawaan ang mga salita ng Lord sa oras pong ito. Amen po ba? Amen. So, ang topic po natin ngayon is tuloy lang. Kasi po, nakakailang buwan na tayo pero nananatili pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Sabi ng Lord, na tuloy ka lang. Tuloy lang kahit madami tayong pinagdadaanan sa buhay. Tuloy lang kahit nahihirapan ka na. Tuloy lang kahit napapagod ka na kasi may maganda akong gagawin sa buhay niyo. Amen po ba? Amen. So, sabihin nga po natin, tuloy lang. Tuloy lang. Tuloy lang, hindi po tulog lang. Ano, baka po mamaya, ang naintindihan niyo po ay tulog lang mamaya. May nakita na ako natutulog. Sabi ni Mahika, matulog lang. So, hindi po. Kundi tuloy lang. Hindi tulog lang. Amen po ba? Amen. So, ayun po. At sa buhay po natin, ay maganda po yung nagpapatuloy tayo. Nagpapatuloy tayo sa pag-aaral, nagpapatuloy tayo sa pagtatrabaho, at alam ko po na habang nagpapatuloy tayo is meron tayong natututunan. Diba? Habang nagpapatuloy tayo, meron tayong natututunan, nag-grow tayo spiritually, nag-grow tayo personally. Amen po ba? At alam niyo po, sa Bible, makikita natin at mababasa natin doon na ang daming nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kahit nahihirapan sila, kahit inuusik sila, kahit meron silang mga bagay na nararanasan sa kanilang buhay. At ayun, at alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan pala hindi lang sa panahon na masaya tayo, hindi lang sa panahon na okay tayo, hindi lang sa panahon na sinagot ng Lord yung panalangin natin. Kundi ang totoong naglilingkod sa Panginoon, kahit walang-wala na yan, kahit pagod na yan, kahit nahihirapan na yan, nananatili pa rin sa Panginoon. Amen? At naniniwala ako na hindi aksidente kung bakit ka nandito ngayon, kasi sinasabi sa atin ng Lord ngayon, magpatuloy ka lang, anak. Amen? So, yun po. So, pagpapatuloy natin sa Panginoon is, bakit nga po ba nagpapatuloy yung mga disciple ng Lord kahit na binabawalan silang mag-share ng salita ng Panginoon, kahit na binabawalan sila, kinukulong na sila, di ba? So, kinulong na sila, ano pang bagay yung nangyari sa kanila, pero nagpapatuloy pa rin sila sa Panginoon. Kaya nga po, di ba, sabi ni Pedro is, sumagot si Pedro at ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Alam niyo po, kapag may bagay na sinabi ang Diyos sa atin, kapag may bagay na revelation ng Diyos sa atin, na instruction ng Diyos sa atin, kapag sinunod mo yun, tiyak na kahit saan ka man pumunta is gagabayan ka ng Panginoon. Amen? Kasi naniniwala po tayo na kapag ka ang Diyos ang nag-utos, siya rin yung magtutustos. Amen po ba? Amen. So, dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon, kahit na anong bagay yung naranasan nila, is hindi pa rin sila tumitigil kasi mahal nila ang Panginoon. Diba? Kahit na anong bagay yung maranasan nila, is hindi pa rin sila tumitigil kasi iba yung naranasan nila nung kasama nila ang Panginoon. Amen? Nung na-encounter nila ang Panginoon, iba yung kagalakan. Di ba po, tayo rin, nung naka-encounter tayo sa Panginoon, yung una nating encounter sa Panginoon, galak na galak tayo. Ayaw na natin umalis ng church, gusto na lang natin, dito na lang tayo, gusto na lang natin
Iyon. Pero alam niyo po na ang tanong po is, ganun pa rin ba tayo ngayon? Amen. Baka ngayon is, hi, linggo na naman. Di ba? So, naniniwala po ako na lahat tayo is magpapatuloy sa Panginoon. Amen? So, meron naman po akong ibibigay na 3 lang po. Para po hindi po tayo antukin. Baka po yung matandaan nyo, tulog lang no? So, 3 lang po na ibibigay ko na dapat tayong magpatuloy sa Panginoon. Amen po ba? So, ready na po ba tayo? Amen! Mahina Ready na po ba tayo? Amen! Amen. So, number 1 po is tuloy lang even if it's hard. Tablish. So, ayun. Magpatuloy lang tayo kahit mahirap. Magpatuloy lang tayo kahit ano man yung bagay na nararanasan natin. Alam niyo po, hindi naman po mahirap sumunod sa Panginoon Ang mahirap lang is yung may sinasabi na sa iyo ang Panginoon, hindi mo pa rin sinusunod. Diba? So, meron po tayong mga makikita na istorya sa Bible na kahit mahirap, kahit hindi nila alam kung paano gagawin, dahil may instruction ng Panginoon sa kanila, sinusunod pa rin nila. Amen po ba? So, alam niyo po ba yung istorya ni Noah? Hindi ko po kasi nalagay yan Di ba siya yung kinain ng isda? Sige, signal. So, di ba po, si Noah po ay siya po yung gumawa ng malaking barko. Di ba? Dahil sa kasamaan ng tao dati, sabi ng Lord is, napagpasyahan na niya na bugunawin na niya ang mundo. At dahil nakita niya si Noah na mabuti, nakita niya si Noah is siya yung pinagawa ng Lord ng isang arko, sinunod niya yung Panginoon, yung Diyos, di ba? Na sinabi ng Lord kung ano yung sukat, kung ano yung taas, yun yung ginawa niya. Di ba? Inaano pa rin si Noah, pinagtatawanan ng ibang tao, di ba? Kasi bakit siya gumagawa nun, hindi naman bumabagyo dati. So, ayun po, na alam niyo po yung makikita natin doon. Kahit mahirap, kahit ngayon niya lang yung gagawin, is sinunod pa rin niya ang Panginoon. Amen? Kahit mahirap, alam ko po na minsan nahihiya tayong mag-share sa ibang tao, nahihiya tayong ibahagi ang salita ng Lord sa ibang tao. Pero kahit mahirap para sa atin, kasi napapangunahan tayo ng hiya, pero dahil sinabi ng Lord, susunod tayo. Konti lang yung umiwi, parang kayo na iba So, amen po ba? Amen. Amen. At meron pa rin po na isang kwento ay yung kay Moises naman. Amen? Tulog na ata. So, di ba po, si Moises ay tinawag ng Lord sa bundok ng Sinai. Kung di ako nagkakamali. So, sinabi sa kanya ng Lord na aalis ko ang mga Israelites sa Egypt dahil pinapahirapan sila doon. So, nakita ng Lord yung paghihirap ng mga ng mga Israelita sa Egypt. At alam niyo po, ang sabi ni Moises, ayan. Sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aming bayan," sabi ng Diyos. So, sinabi ni Moises kay Yahweh, "Panginoon, sa mulat-mula pa hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita." Alam niyo po, kapag merong sinabi ang Diyos sa atin, kahit ano yung sitwasyon ng buhay mo, kaya kang gamitin ng Panginoon. Amen? Amen? Tingnan niyo po si Moises, sabi niya dito, hirap siyang magsalita, hindi siya mahusay magsalita. Di ba, ano siya sa Panginoon, sabi niya, "Lord, pwede bang iba na lang? Pwede bang si Aaron na lang?" Di ba? Pero sinabi ng Lord, "Hindi, ikaw yung gagamitin ko." At meron pangako ang Diyos sa kanya
Sabi dito, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Alam niyo po, sa oras na mayroong sinasabi sa atin ng Panginoon, tiyak na ang pangako ng Diyos ay wait lang po. Tiyak na ang pangako ng Diyos ay hindi na tayo babayaan, hindi niya tayo pababayaan saan man tayo magpunta. Amen po ba? So, di ba? Bakit ko po nasabi na mahihirapan si Moises sa gagawin niya? Kasi, di ba, kung mababasa natin sa mga susunod na verse, si Moises, yung mga Israelites, puro reklamo sa kanya. Di ba? Puro reklamo, wala na kaming makain. So, nagpaulan ng Diyos ng mana, nagpadala ang Diyos ng karne. Wala na kaming mainom, nauuhaw kami. Sabi nila, buti pa sa Egypt, meron kaming nakakain. Pero, pinatunayan ng Diyos na ang Diyos ang naglabas sa kanila at pinatunayan ng Diyos na kasama nila ang Panginoon. Amen? So, yun po, at sa oras ng tayo ay merong nararanasang mga bagay na hindi maganda. Nakikita ng Lord na parang nahihirapan tayo. Nakikita ng Lord na parang merong bagay na nahihirapan ka sa sitwasyon na yan. Baka kasi minsan yung plano lang natin yung nasusunod, hindi ang plano ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tingnan niyo po, yung mga Israelites, nakita ng Panginoon na nahihirapan sila, kaya inalis sila doon. Minsan po sa buhay natin, ganun din. Minsan sa buhay natin, na nakikita ng Diyos na nahihirapan ka, kaya ka inaalis sa mga bagay na yon, pero pilit ka pa rin pumupunta doon kasi doon ka lang nakatingin. Diba? Minsan po, tingin natin na, Lord, ano ba yung kalooban mo sa akin? Lord, ano ba yung bagay na nilaan mo para sa akin? At naniniwala po ako na merong magandang plano ang Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. So, kaya nga po, di ba, dinedeclare natin na we are charito. We are blessed and highly favored. Amen? Tayo ay pinagpala ng Diyos. Tayo ay magiging pagpapala sa iba. Di ba? Dinedeclare natin yan kasi naniniwala tayo na mayroong nakaraang plano ang Diyos para sa atin. Amen. So, sabi po dito, dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hiteo at ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Hibita at ng mga Jebuseo. So, alam niyo po, merong mga nilaang magandang plano ang Diyos sa mga Israelita. Pero bakit ang tagal-tagal nilang makarating doon? Kasi sobrang kukulit nila. Sobrang nilang pasaway, reklamo sila ng reklamo. At alam niyo po, sa buhay natin, kapag tinatanggal tayo ng Diyos doon sa bagay na nahihirapan tayo, huwag tayong magreklamo. Kasi maniwala ka, kaya ka tinanggal ng Diyos yan, may purpose ang Panginoon. Kaya ka tinanggal ng Diyos yan sa trabaho mo na yan, kasi baka meron pang masigit na ibibigay sa iyo ang Diyos na nandun yung nauuna mo pa rin siya. Amen po ba? Amen. So, meron pa po akong isa pang kwento na alam niyo po ba yung pagbagsak ng Wall of Jericho? Sige, ako na lang. So, di ba po, makikita natin doon na ang pagbagsak ng Wall of Jericho ay hindi lang basta gumamit sila ng, ano yun yung pangpukpok sa pader? Maso, hindi sila gumamit na, napaka-tibay ng Wall of Jericho, di ba? Kung gagamit sila noon is mapapagod sila. Kung gagamit sila noon, baka ilang taon yung abutin nila bago nila ano yun. Kasi po, ang Wall of Jericho ay mataas, di ba? At alam niyo po, merong isang sinabi ang Diyos sa kanila. Sabi ni Yahweh,
kay Josue, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. So, ano po yung nakalagay? Ibinigay o ibibigay pa lang? Ibinigay. Ibinigay. Ibig sabihin, kapag ibinigay na sa'yo ng Panginoon, susunod ka na lang kung ano yung instruction ng Diyos para mapasa'yo yun. Amen? So, ngayon po is, ito po yung instruction sa kanila ng Panginoon. Pauunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trumpeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagaban na makakapasok doon ang lahat. So, iyan po yung instruction sa kanila ng Diyos na 7 beses kayo, sa ika-7 araw, 7 beses kayong iikot doon sa pader na yon, at after nun is tsaka pa lang kayo sisigaw. Di ba po sabi ni Josue sa kanila, ngunit sinabi ni Josue sa mga tao, huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat. Alam niyo po, sa mga ginawa nila, kung i-imagine natin is huwag kayong magsasalita. Di ba po sabi po niyan, huwag kayong sisigaw o magsasalita man. Alam niyo po, tingnan niyo po yung ginawa nila. Bawal magsalita. Bawal kang dumaldal sa katabi mo. Bawal kang sumigaw. Basta siguro may mga tape yung bibig nila noon, na kasi bawal magsalita eh. Pero ginawa nila yon kasi sabi ng Lord sa kanila, ibinigay ko na sa inyo. Amen? Ginawa nila yon kasi kahit mahirap, is ginawa nila yon kasi naniniwala sila na yung pangako ng Diyos para sa kanilang totoo. Amen po ba? So, sa buhay po natin ganun din. Minsan, hindi natin kailangan gumamit ng mga bagay na para magtagumpay tayo. Minsan, ang kailangan lang natin makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Amen. Minsan, ang kailangan natin is maniwala tayo sa pangako ng Lord sa atin. Kasi po, di ba nga po, sabi ni Pastor nung Friday, nung nag-camp tayo, hindi masamang mag-aral, hindi masamang magtrabaho, pero yung totoong katagumpayan nasa salita ng Panginoon kapag sinasapamuhay natin ito. Amen po ba? Amen. So, yun po. At minsan po, ang pangako ng Diyos ay hindi natin maintindihan. Minsan po, ang pangako ng Diyos sa atin ay kailan ba itong mangyayari, napakatagal naman. Pero sa buhay po natin, kapag pinangahawakan natin ang pangako ng Diyos, tiyak na kahit gaano man ito katagal mangyari, tiyak na walang babalik sa Panginoon ang pangako niya na hindi mangyayari sa buhay natin. Amen po ba? So, sabi dito, follow God even if the journey seems impossible or unexpected. So, sumunod lang tayo sa Panginoon kahit na feeling natin napaka-imposible naman itong mangyari. Feeling natin hindi na tayo gagaling sa sakit natin. Feeling natin na mahirap na lang tayo, wala na akong pambili nito, wala na akong pambili ng mga bagay nito, wala na akong pang-shopping. So, wala na akong pambili ng mga ulam, pero maniwala ka na ang Diyos ang nagpo-provide. Kasi sa oras ng walang-wala ka, mas lalo kang maniwala sa Panginoon kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Kasi po, di ba po, simula nung nakakilala tayo sa Panginoon, simula nung nandito tayo, kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Di ba? Nung pandemic, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kung nung
Amen? So, yun po. At pangalawa po is tuloy lang kahit na meron tayong nararanasan ng problema. Alam niyo po, sa buhay natin, ang problema ay talagang merong problema. Pero ang tanong, kanino ka ba muna lumalapit? Diba? Sa buhay natin, talagang hindi naman mawawala yung problema eh. Pero ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Pero ang tanong is, patuloy ka pa bang maglilingkod sa Panginoon kahit na may problema? Amen. So, di ba po, sa buhay natin is, mas dapat na lalo tayong maglingkod at sumunod sa Panginoon kahit may nararanasan tayong problema. Kasi, diyan nasusukat kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Diyan nasusukat yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, di ba po, sabi nga, dapat yung pananampalataya natin kasi laki ng buto ng mustasa. Kasi, yung buto ng mustasa is sobrang liit nun, pero pag tinanim mo at namunga, is sabi doon sa salita ng Lord, is makakapugad pa yung ibon. Diba? So, dapat ganong kalaki na kahit anong bagay yung pagdaanan natin, nananatili pa rin tayo sa Panginoon. Amen po ba? So, meron po isang kwento sa Bible na bigay ko po muna yung background niyan. So, meron pong lumapit na isang babae sa Panginoong Hesus na pagalingin yung kanyang anak. Pero sabi ng babae, pinuntahan na po siya or pinag-pray na siya nung mga apostol. Diba? Pero hindi gumaling, hindi nila napalayas yung demonyo yung masamang espiritu sa anak ng babae. At sabi ng Panginoon, pagkatapos ng sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Alam niyo po, ang pananampalataya natin sa Panginoon, malaking bagay yung magagawa niyan sa buhay natin. Amen? Kung nananampalataya ka sa Panginoon na dahil sa Panginoong Hesus ako ay magaling na, dahil sa Panginoong Hesus ako ay tagumpay na, panampalatayaan mo yan kasi sa bawat problema hindi ka babagsak. Amen? Kasi nakatungtong ka sa bato, hindi sa buhangin. Diba? Na kahit anong mga bagyo yung dumating sa'yo, is mananatili ka pa rin dahil ikaw ay nakatungtong sa Panginoon. Ang sentro mo ay ang Panginoon. Amen? So, ayun po. At sige po, palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Amen. So, may isa po akong tanong na sa panahon po ba ng problema ay nandyan ka pa ba? Mahina. Sa panahon po ba ng problema ay nananatili po ba tayo sa Panginoon? Amen. Sa panahon po ba ng problema ay ang Diyos po na yung nilalapitan natin? Amen. At alam niyo po, meron po isang kwento sa Bible na hindi siya magkaanak. So, kilala niyo po ba si Ana? Si Ana. Hindi po yung kapitbahay niyo. Hindi po yung Frozen. Ano? So, si Ana po ay asawa ni Elkanah. Si Elkanah po ay may dalawang asawa. Diba? Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Si Penina. Yun. Thank you po. At si Penina po ay may dalawang anak. So, lagi siyang inaano ni Penina eh. Lagi siyang inaasar na wala kang anak, gano'n-gano'n, di ba? So, pero nakita ni Elkanah na malungkot yung kanyang asawa na si Ana. Sabi ni Elkanah, hindi pa ba ako sapat sa'yo? Di ba? Kung mababasa natin yun sa 1
or sa templo ng Panginoon. Ayan. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 10, sabi po dito, buong pait na lumuluhas si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. At di ba po, nung buong pait siyang nananalangin at taimtim na nananalangin at lumuluha, nakita siya ni Eli. Di ba? Sabi sa kanya, parang lasing to kay aga-aga umiinom na. Di ba? So, ito po yung sabi sa kanya, hindi po ako lasing, sagot ni Ana, hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po ay naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Alam niyo po, sa buhay natin, minsan ganyan tayo Minsan, inaasar tayo na, ganyan ka lang, mahirap ka, dinadown tayo ng iba. Pero alam niyo po, na sa panahon ng may nararanasan tayong ganyan, na sa panahon ng meron tayong nararanasan na problema, dumulog lang tayo sa Panginoon kasi siya yung magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso. Amen. Amen po ba? So, sabi po dito, kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dinidig ni Yahweh ang dalangin dito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. So, ano po yung makikita natin dito? Kapag tayo ay nagpe-pray, malabong hindi yan naririnig ng Panginoon. Amen? Kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, malabong hindi yan naririnig ng Panginoon. Kasi, alam niyo po, na sa bawat panalangin natin, minsan akala natin walang nangyayari. Pero baka hinahanda lang tayo ng Diyos na kapag binigay sa atin yon is hindi tayo magmalaki sa sarili natin, kundi sa Lord lang yung papuri. Amen po ba? Amen. So, katulad ni Ana, dininig ng Diyos yung kanyang panalangin. At naniniwala ako na tayo din mga anak ng Diyos is, ano man yung panalangin natin, is didinigin din ng Panginoon. Amen. Amen. So, sabi nga dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y sumukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Alam niyo po, sa buhay natin, walang pagsubok na naranasan natin na hindi natin kaya. Kasi kung nakaya ng iba, mas lalong kaya mo kasi may Diyos ka. Amen? At sabi po dito is, tapat ang Diyos at hindi niya pahintulutan na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Ang mga bagay na pagsubok natin sa buhay ay yung kaya lang natin. Ang mga bagay na nararanasan natin sa buhay ay yung alam ng Diyos na kaya nating lagpasan na kasama natin siya. Amen? So, kaya po, kalma lang tayo. Kalma lang tayo sa mga pagsubok na dumadating. Kalma lang tayo kasi nandyan ang Diyos na tutulong sa atin. Tapat ang Diyos. Hallelujah. Sige po. Tapat ang Diyos sa buhay natin. At maniwala lang tayo, magtiwala lang tayo na ang mga pangako ng Diyos sa atin ay totoo. Amen? Kaya nga, what God promises, He will fulfill. Amen? Lahat ng promise ng Panginoon sa'yo, lahat ng pangako ng Diyos sa'yo is tutuparin niya sa takdang panahon. Amen po ba? Amen. So, pangatlo is, tuloy lang kahit na nararanasan natin yung persecution, nararanasan natin yung pag-uusig, nararanasan natin na kinukutya tayo ng ibang tao. Diba? Alam ko po na simula nung naging Kristiyano tayo, simula nung nakakilala tayo sa Panginoon, is naranasan natin yun.
Mabasa-basa ka pa ng Bible, pa amen, amen, hallelujah ka pa dyan, pataas-taas ka pa ng kamay. Diba? Yung mga bagay lang na yun is pag-uusig na sa atin. Pero sa ganyang panahon na kapag nararanasan natin yun is, alam ko po na hindi tayo aalis sa Panginoon. Na kahit anong sabihin ng ibang tao, na kahit anong bagay yung nararanasan natin, na sabihin ng ibang tao, hindi natin papansinin yun. Kasi yung kalooban natin o yung puso natin is nagagalak sa bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, may mga tao talaga na talagang gagamitin ng Lord para maano yung pasensya natin, di ba? Talagang gagamitin para i-testing tayo, gagamitin para malaman kung ano ba talaga tayo. Pero alam niyo po kasi, tayo po yung ginagawang Bible ng iba di ba? Tayo yung ginagawang Bible na kapag nagkamali tayo, is meron na silang sasabihin sa atin. Pero alam niyo po na maniwala tayo na lahat naman tayo is nasa process pa. Hindi naman tayo perfect, nagkakasala tayo, di ba? Meron tayong bagay na nagagawang kasalanan. Pero kung ilalagay po natin doon sa dati na tayo, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ibang-iba tayo sa ngayon. Di ba? Kung iisipin po natin na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon sa ngayon, di ba? Ibang-iba tayo dati. Ibang-iba tayo ngayon. Ibang-iba yung bagay, yung pamumuhay natin dati. Kung dati may bisyo tayo. Kung dati is talagang nasa bibig na natin yung putot konsinta. Di ba? Pero ngayon, minsan siguro nadudulas lang. Pero hindi na yung pinaaraw-araw. Di ba? So, minsan talaga ganun tayo. Pero, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kasi, kahit nagkukulang tayo, kahit nakakagawa tayo ng kasalanan, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay yun yung pumupuno sa mga bagay na pagkukulang natin. Amen po ba? Amen. So, sabi nga sa 2 Timoteo chapter 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay na matuwid bilang tagusunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. So, di ba? Simula nung gusto nating mabago yung buhay natin di ba? Dahil sa Panginoong Jesus is nararanasan natin yung dati naman hindi ko ito nagagawa pero ngayon nagagawa ko na. Naiwan na natin yung mga bagay, yung bisyo, naiwan na natin yung mga kasalanan natin dati. Pero alam niyo po, meron pa rin darating na pag-uusig. Lalo na po ngayon, di ba? Sa first week ng July, sa first week ng July, di ba, meron tayong training sa pag-evangelism. At alam ko po na lalabas tayo dyan. Lalabas tayo sa lugar ng Bubulong Malaki, lalabas tayo dyan sa barangay natin para mag-share ng magandang balita. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, mahina Amen po ba? Amen. Amen. So, yun po, di ba? At expect na natin yun na meron sa ating tatanggi, meron sa ating magdidibati sa atin, meron sa atin na kung ano-ano yung sasabihin. Expect na natin yun kasi kung ang mga disciple naranasan yun, kung ang Panginoong Jesus ay naranasan yun, tayo pa kaya? Di ba? So, yun po na sa paglabas natin sa lugar ng Bubulong Malaki na ito, huwag natin hahayaan na yung salita ng Lord hindi natin ma-share sa iba. Kahit na meron tayong naririnig na hindi maganda. Amen po ba? So, ayun po. Sabi po dito, samantala si Jesus ay kinutya at binugbog ng mga bantay ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y pinarigdan nila at pinagtatanong, hulaan mo sino ang sumuntok sa iyo, marami pang panalait at ginawa sa kanya. So, kung ang Panginoong Jesus ay binugbog, nilain,
Di ba? Hindi naman ganun yung nararanasan natin ngayon. Na nakakarinig lang tayo ng masasakit na salita, pero magpapatuloy pa rin tayo. Amen po ba? At meron po isa, kilala niyo po ba si Esteban? Si Esteban yung kinain ng kinain ng isda. Si Esteban yung pinagbabato hanggang sa mamatay. Di ba? Kasi nangangaral lang naman siya eh. Nagpakwento lamang siya kay Moises, kay Abraham, na ganito, ganyan. Pero dahil puspos siya ng Espiritu ng Panginoon, nakita niya bukas yung langit at nakita niya ang Panginoon Jesus nasa kanan ng Ama. Nung nakita niya ito yung nangyari. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinalagkat siya paglabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. So alam niyo po, grabe yung nangyari kay Esteban, pinagbabato. So tayo naman, hindi tayo nakakaranas ng Panginoon. Pero kahit na pinagbabato siya, sabi niya is, huwag mo po silang panagutin sa kasalanan ito. Alam niyo po, sa buhay natin, kahit anong bagay, hindi naman tayo binabato di ba? Pinapaano lang yung mga aso sa atin. So, pinapahabol lang tayo sa aso. So, hindi naman tayo nakakaranas ng ganyan. Kaya po, hanggat hindi pa natin nararanasan yan, patuloy lang tayong manalangin, patuloy lang tayong i-share yung magandang balita ng Panginoon kung gaano natin siya nakakilala, kung gaano natin siya nakilala sa ating buhay. Amen po ba? At sabi po dito, we are not sufficient in and of ourselves. We need God. So, hindi tayo sapat, hindi natin kaya, kailangan natin ng Panginoon. Amen po ba? So, hindi natin kaya ang lahat kung wala ang pagsama ng Panginoon. Wala tayong lakas ngayon kung hindi dahil sa Panginoon. Wala tayong ngayon dito kung hindi dahil sa Panginoon. Kaya sa panahon na sa bawat umaga gumigising pa tayo, sa bawat umaga na pag-gising natin, magpasalamat na tayo sa Panginoon. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Pero sa oras nang nandito pa tayo, i-share natin kung ano yung magandang balita. I-share natin kung ano yung bagay na tinanggap natin sa Panginoon. Kahit mahirap, kahit pinapangunahan tayo ng iya, kahit na nahihiya tayo, kahit na meron tayong problema, kahit na nakakarinig tayo ng mga bagay na masasakit, kahit na meron tayong naririnig ng mga ganyan, magpatuloy pa rin tayo. Kasi ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon is hindi nasasayang. Amen po ba? Lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon, worth it yan. Amen? Lahat ng bagay na ginagawa sa atin sa Panginoon, hindi yan nasasayang. Kasi ang lahat ng yan ay nakikita ng Panginoon, maliit man or malaking bagay ang ginagawa mo, nakikita yan ng Panginoon. Amen po ba? At sabi po dyan ay hindi natin kaya, hindi tayo sapat, kailangan natin ng Panginoon. Gusto ko lang pong i-share sa inyo to, na ako po ay alam ko po na ako yung magtuturo ngayon. Alam ko po na ako yung magtuturo ngayon. At naalala ko yung dati pa, kapag tumatayo ako dito, sabi
ko na hindi galing sa akin yun. Galing yun sa Panginoon. At dumating yung time na hindi na ako parang kaya ko siguro. Kaya ko siguro sa sarili ko. Dumating yung time na hindi ako sa Panginoon na, Lord, gabayan mo ako. Hanggang sa ngayong linggo na to, this week na to, grabe, wala pa rin ako ituturo. Hindi pa rin tapos. So, tinatanong ako nila, tapos na ba yung turo mo? Sabi ko, hindi pa. Hindi pa. Parang sobrang nanahan ako sa sarili ko. And then, nung time na yon, sabi ko, Lord, hindi ko pala talaga kaya. Hindi ko pala talaga kaya na sa sarili ko lang. Hindi ko pala talaga kaya na yung mga bagay na ginagawa ko dati ay dahil pala yun sa'yo. Galing pala yun sa'yo, kaya ako nagagawang tumayo dito sa harapan na to. Sabi ko, Lord, hindi ko pala talaga kaya. Kaya sabi ko, Lord, sorry ah. Sorry kasi nanahan ako sa sarili ko. Sorry kasi nagtiwala ako sa kakayahan ko. And then, alam niyo po, di ba po, kasi po, tinutubuan ako ng wisdom tooth. Sabi mo naman sa akin, maraming wisdom si Maina kasi tinutubuan ng wisdom tooth. Alam niyo po, na sabi ko, hindi ko pala talaga kaya. Alam niyo po, sa buhay natin, minsan baka nakakalimutan natin si Lord sa buhay natin. Baka pag-gising natin sa umaga, gagawa na kaagad tayo. Wala man lang, Lord, salamat dahil ginising mo ako. Salamat dahil pinagaling mo na ako. Salamat dahil may panibagong umaga na ibinigay mo sa akin na malakas ako. Baka minsan nakakalimutan na natin yung dahil sa sobrang busy natin. Inaalala natin yung mga gawaing bahay, inaalala natin yung trabaho natin, yung pag-aaral natin. Baka yun yung nasa isip natin. Kaya po ngayon, sa oras na ito, huwag tayong manahan sa kung ano lang yung meron tayo. Kasi wala ang lahat ng bagay na meron tayo ngayon, kundi dahil lang sa Panginoon. Amen? At alam niyo po, minsan siguro, nararanasan natin na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Pero, alam niyo po yung pangako ng Panginoon, kapag meron ka isa lang na pinangahawakan ng pangako ng Diyos, tiyak na mangyayari yun sa buhay niyo. Kapag meron kang bagay na pinangahawakan sa Panginoon, tiyak na ang pangako ng Diyos totoo. Tiyak na ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung nararanasan ng iba, mararanasan mo din. Kung pinagpapala yung iba, kasunod ka na. Amen? At alam niyo po, kahapon, sabi ko, Lord, hindi ko talaga kaya. Samahan mo ko. Ikaw yung magsalita. Hindi ko talaga kaya. And then, sabi niya, ano ba yung pangako ko sa'yo? Alam niyo po, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun yung isang pangako ng Diyos na simula nung bago pa lang akong Christian, yun na yung pinangahawakan ko. Pinaalala sa akin ng Panginoon yun na wala kang lakas kung hindi dahil sa akin. Na parang sinasabi sa akin ng Panginoon na, anak, ginagamit kita hindi para lumaki yung ulo mo, hindi para magmataas ka, pinagpapala kita hindi para sa'yo lang, kundi para i-share mo sa iba. At minsan ganun tayo, pinagpapala tayo ng Panginoon hindi lang para sa atin. Binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon hindi lang para sa atin. Binibigyan tayo ng mga bagay na nangyayari yung pangako ng
tayo. Sige po, tayo po ay tumayo. Manalangin tayo na Lord, tutuloy ako. Tutuloy ako sa pagsunod sa iyo. Tutuloy ako sa mga bagay na paglilingkod ko sa iyo. Kahit na may problema ako, hindi lang sa panahon na masaya lang ako, hindi lang sa panahon na sinagot mo yung panalangin ko, kundi pati sa panahon na walang-wala ako, tuloy ako, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Awitin po natin yung awit na sinasamba kita. Kasi dapat ang pagsamba sa Panginoon hindi lang tuwing araw ng linggo. Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lang tuwing prayer meeting, hindi lang tuwing may gawain, kundi ang pagsamba sa Panginoon ay sa araw-araw ng buhay natin na nararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus.
magagawa. Pero salamat po sa'yo, salamat po